Nababaliw na ba kayong mga taga-Mexico? 10 beses ang mahal ng presyo ng isang mangga na ibinebenta ninyo sa amin. Senyor, kung sa tingin ninyo ay masyadong mahal, maaari naman po kayong hindi bumili. Hindi. Lilipad ako mismo dyan para makita kung anong klaseng mangga ang karapat-dapat sa ganyang halaga. Ang mainitang pagtatalo sa isang mamahaling tindahan ng prutas sa Dubai ay walang sinumang nakakaalam na magiging simula ng isang pagbabagong magpapabago sa pananaw ng buong gitnang silangan sa mga prutas ng Mexico pagkalipas ng 3 linggo. Ang mayamang taga-gitnang silangan na humampas sa mesa ay talagang nag-book ng flight at lumipad papuntang Mexico. Ang itsura niya sa unang kagat sa mangga sa isang plantasyon sa Michoacan ay nakuhanan ng litrato at kumalat sa buong rehiyon ng Arabia. Ang bida sa kwento ay si Ali, isang kilalang importer sa Dubai. 3 henerasyon na ang kanilang pamilya sa negosyo ng prutas. Lumaki siya sa gitna ng mga prutas at naniniwala siyang natikman na niya ang lahat ng uri ng prutas sa mundo, mga melon ng Persia, niyog ng Ehipto, mangosteen ng Thailand at pinya ng Pilipinas. Sa mangga pa lang, higit sa 20 uri na mula sa iba't ibang lugar ang kanyang natikman. Ngunit nitong Abril, biglang sinabi sa kanya ng kanyang purchasing manager na may isang supplier mula sa Mexico na pumasok sa merkado ng gitnang silangan at ang alok na presyo ay halos magpatalon sa kanya mula sa kanyang upuan. Isang kahon ng 10 kilong mangga ay nagkakahalaga ng 2,000 dirham. Napahalakhak si Ali. Ang mga mangga mula sa India na nasa tabi lang ay 200 dirham lang bawat kahon at ang mula sa Thailand ay 300 lang. Saan ba yang Mexico na yan? Ginto ba ang ginagamit nila sa pagpapatubo? Inilatag ng purchasing manager ang quotation sheet. Nakasulat dito sa malalaking titik. Mexico, Michoacan, Ataulfo Mango. Umiling si Ali. Michoacan? Ni hindi ko pa naririnig ang lugar na yan. Hindi ba't isa lang yang malaking bansa sa Amerika? Akala ko ba puro tradisyonal lang ang pamamaraan nila doon? Anong karapatan nilang magbenta sa ganitong presyo? Normal lang ang ganitong reaksyon. Sa isip ng maraming negosyante sa gitnang silangan, ang mga bansa sa Latin America ay kadalasang simbolo ng pagiging agricultural, murang paggawa, at mga industriyang labor-intensive. Ang imahe nila sa Mexico ay marahil mga maalikabok na kalsada, mga manggagawang nagpapahinga, at mga lansangang puno ng mga lumang sasakyan. At ang agrikultura, hindi ba't ito ay isang tradisyonal na industriya na umaasa sa murang paggawa sa bukid? Paano ito makakapagbenta ng mas mahal pa kaysa sa mga prutas mula sa Europa? Ngunit may isang katangian si Ali, napakataas ng kanyang pride. Kilala siya sa mundo ng negosyo sa Dubai bilang isang eksperto sa prutas at madalas siyang nagkokomento sa kalidad ng iba't ibang prutas sa mga social gathering. Nang kumalat ang balita tungkol sa alok ng supplier mula sa Mexico, pinagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Ali, narinig namin na may gustong magbenta sa iyo ng mangga sa presyong langit. Mukhang pinagtitripan ka yata. Nang marinig ito ni Ali, nag-init ang kanyang ulo. Sige, hindi ako naniniwala sa kalokohang ito. Kinagabihan, tinawagan niya ang supplier mula sa Mexico. Hindi ba't kampante kayo sa produkto ninyo? Sige, personal akong lilipad diyan para tingnan. Kung ang mangga ninyo ay talagang karapat-dapat sa presyong iyan, agad akong o-order. Pero kung ordinaryong prutas lang yan, huwag ninyo akong sisisihin kung sisiraan ko kayo sa buong gitnang silangan. Ang supplier sa Mexico ay isang binatang nasa mga 30 anyos, si Senyor Hernandez, ang ikatlong henerasyon na namamahala sa kanilang pamilyang hacienda sa Michoacan. Nang matanggap niya ang tawag ni Ali, abala siya sa pag-aayos ng patubig sa kanyang taniman. Nang marinig niyang personal na lilipad ang kausap, hindi siya kinabahan. Sa halip, natatawa niyang sinabi, "Bienvenido, malugod po kayong tinatanggap. Bukas po ang aming plantasyon para sa mga bisita, pero paalala lang po, mainit dito, kaya maghanda po kayo." Pagkababa ng telepono, agad na inayos ni Ali ang kanyang biyahe.
Isinama niya ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga katulong, isa para kumuha ng litrato at isa para magtala. Gusto kong idokumento ang buong proseso ng pagbisita. Tingnan natin kung ano ang pinaggagawa ng mga Meksikano na yan. Nag-post pa siya sa social media, papunta sa mahiwagang Mexico, para alamin ang sikreto ng pinakamahal na mangga. Abangan ninyo ang palabas. Agad itong nag-viral sa komunidad ng negosyo sa Dubai. Maraming nagkomento sa post. May mga pumupusta kung mapapahiya ba si Ali, at may nagsasabing siguradong hindi makakatulog sa kaba ang mga magsasaka sa Mexico. Ngunit sa katotohanan, walang sinuman sa Michoacan ang nag-aalala. Si Senyor Hernandez ay nagpatuloy sa kanyang karaniwang gawain. Sinabihan lang niya ang kanyang mga tauhan, may mga bisita tayong dayuhan sa susunod na linggo. Gawin lang ninyo ang dati ninyong ginagawa, hindi kailangang maghanda ng kahit ano. Ang ganitong kapanatagan ay sumasalamin sa isang pangunahing katangian ng pag-unlad ng agrikultura sa Mexico. Akala ng maraming dayuhan, umaasa ang Mexico sa murang paggawa, ngunit sa katotohanan, ang kanilang precision agriculture ay matagal nang gumagamit ng teknolohiya at nakatuon sa kalidad. Halimbawa, sa mangga, mula sa pagpapabuti ng variety, pangangalaga sa lupa, pag-iwas sa peste, hanggang sa tamang oras ng pag-ani, pag-iimpake, at pagpapadala, bawat hakbang ay may mahigpit na standard operating procedure. Habang pasakay ng eroplano si Ali sa Dubai International Airport, iniisip pa rin niya ang kanyang gagawin. Pagkalipad ng eroplano, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Mexico. Nagulat siya sa kanyang nalaman. Ang per capita GDP ng Mexico ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya, maihahambing sa ilang mga bansa sa Europa. Bukod dito, ang industriya ng teknolohiya ng Mexico ay mahalaga sa buong mundo at maraming malalaking internasyonal na kumpanya ang nakikipagtulungan sa kanila. Hindi ito ang inaasahan ko, kunot noong sabi ni Ali habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Nalaman niyang ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Mexico ay isa sa pinakamahusay sa Latin America, mataas din ang antas ng edukasyon, at maging ang sistema ng social welfare ay maayos. Ang inaasahan niyang makita ay isang developing country, ngunit ang mga datos ay nagpapakita ng isang highly developed na modernong lipunan. Ngunit si Ali ay nagdududa pa rin. Ang impormasyon sa internet, sino ba ang nakakaalam kung totoo? Titingnan ko muna ng personal. Pagkatapos ng mahigit 16 na oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Morelia International Airport. Sa paglabas niya ng cabin, ang unang naramdaman ni Ali ay, wow, ang komportable ng aircon dito. Bagamat mayaman ang gitnang silangan, marami sa kanilang mga pampublikong pasilidad ay medyo tradisyonal pa rin. Hindi inakala ni Ali na ang isang airport sa probinsya ay maaaring magkaroon ng ganito kaginhawang air conditioning system. Tamang-tama ang temperatura, hindi masyadong malamig, hindi rin masyadong mainit. Bukod dito, ang buong airport ay malinis, maayos, malinaw ang mga senyas, at mahusay ang daloy ng mga tao mas moderno kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkakuha ng bagahe, lumabas ang grupo ni Ali sa arrival hall. Naghihintay na si Senyor Hernandez sa labas. Senyor Ali, welcome to Mexico. Sabi ni Senyor Hernandez habang iniabot ang kamay na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ni Ali ang simpleng kasuotan ng magsasakang Meksikano at naisip, mukha namang walang espesyal. Ngunit sa kanilang biyahe sa sasakyan, nagsimulang magbago ang isip ni Ali. Mula sa airport papuntang Michoacan, ang nakita niya ay malinis na mga highway, modernong mga gusali, at masiglang tanawin ng lungsod. Kahit na hindi niya maintindihan ang mga salitang Espanyol sa mga karatula, ang disenyo ng mga tindahan at ang pagkakaayos ng mga produkto ay hindi nalalayo sa mga commercial district ng Dubai. Ang lalong ikinagulat niya ay ang dami ng sasakyan sa kalsada, at lahat ay mga bagong modelo malayo sa imahe ng isang atrasadong lugar na nasa kanyang isipan. Senyor Ali, anong oras na ba diyan sa inyo? Sanay na ba kayo sa time difference? Tanong ni Senyor Hernandez habang nagmamaneho. Okay lang,
"Siyam na oras lang naman ang pagkakaiba," sagot ni Ali habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya mapigilang magtanong, "Maganda pala ang pag-unlad ng mga siyudad ninyo dito?" Ngumiti si Senyor Hernandez. "Haha, puwede na. Pero ang Michoacan ay medyo probinsya na. Mamaya pagdating natin sa hacienda, malalaman mo na talagang tradisyonal na rural area ang lugar namin." Mapagkumbaba ang pagkakasabi nito. Ngunit sa isip ni Ali, nagsisimula na siyang mag-alinlangan. Kung ang tinatawag na probinsya ay may ganitong infrastruktura, marahil hindi rin ganoon kasama ang kondisyon ng plantasyon. Ang inaasahan niyang makita ay mga maputik na daan, sira-sirang kubo, at mga lumang kagamitan. Ngayon mukhang kailangan niyang baguhin ang kanyang imahinasyon. Matapos ang halos isang oras na biyahe, unti-unti nilang nilisan ang siyudad at pumasok sa mas rural na lugar. Ngunit kahit sa mga daan sa probinsya, maayos ang pagkaka-maintain ng mga kalsada. Ang mga bukirin sa magkabilang panig ay organisado at walang bakas ng pagiging magulo. Napansin ni Ali ang maraming greenhouse na moderno ang itsura. Ang ilan ay may mga automated na kagamitan pa. "Nandito na tayo," sabi ni Senyor Hernandez habang ipinaparada ang sasakyan sa gate ng plantasyon. "Maligayang pagdating sa aming manggahan." Pagbaba ni Ali sa sasakyan, natulala siya. Ang inaasahan niyang tradisyonal na taniman ng prutas ay mga punong magugulo, damuhan sa lupa, at mga manggagawang hirap na nakayuko sa pag-ani. Ngunit ang nasa harap niya ay parang isang maingat na idinisenyong tourist farm. Ang bawat puno ng mangga ay may pare-parehong agwat, ang lupa sa ilalim ay natatakpan ng weed control fabric na parabang sinukat ng ruler sa sobrang ayos. Ang taas ng mga puno ay kontrolado sa halos parehong taas para madali ang pag-ani. Ang lalong ikinagulat ni Ali ay mayroon pang automated drip irrigation system sa plantasyon. Isang tubo ng tubig ang tumpak na nakakalat sa bawat puno. Ito ba talaga ay isang taniman ng prutas? Hindi mapigilang tanong ni Ali. Mukha itong isang technology park. Napahalakhak si Senyor Hernandez. Ganyan na ang modernong agrikultura ngayon. "Akala mo ba'y gumagamit pa rin kami ng mga lumang pamamaraan? Halika, ipapakita ko sa iyo ang aming control system." Pagpasok sa opisina ng plantasyon, nakita ni Ali ang isang buong pader ng mga monitor na nagpapakita ng real-time na mga imahe mula sa iba't ibang bahagi ng taniman. Sa tabi nito ay isang computer na may software program na nagtatala ng araw-araw na temperatura, halumigmig, at tagal ng sikat ng araw. "Ito ang aming Smart Agriculture Control System," paliwanag ni Senyor Hernandez habang itinuturo ang screen. Ang kondisyon ng bawat lote ay maaaring ma-monitor sa real-time, kasama na ang soil moisture, nutrient content, at mga alerto sa peste. Hindi na kami umaasa sa karanasan o pakiramdam sa pagtatanim ng mangga. Umaasa kami sa siyentipikong data para sa pamamahala. Agad na kinuha ng katulong ni Ali ang kanyang kamera para kumuha ng litrato, ngunit si Ali mismo ay napaisip ng malalim. Nakakita na siya ng maraming malalaking farm sa gitnang silangan na gumagamit ng modernong kagamitan. Ngunit ang mga iyon ay pinapatakbo ng mga kumpanyang may malaking pondo. Ang simpleng magsasakang Mexicano na ito, sa harap niya ay nagagamit din pala ang ganito ka-advanced na teknolohiya sa pamamahala ng kanyang plantasyon. "Halika, dadalhin kita para makita ang mga puno ng mangga," sabi ni Senyor Hernandez habang ginagabayan si Ali sa mas malalim na bahagi ng taniman. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya, "Ang itinatanim namin ay Ataulfo mango. Ang variety na ito ay katutubo sa Mexico. At pagkatapos ng maraming dekada ng pagpapabuti at pag-aalaga, nakabuo na kami ng isang kakaibang lasa." "Ilang dekada?" nagulat si Ali. "Matagal na bang nagtatanim ang pamilya ninyo ng variety na ito?" "Nagsimula na ang lolo ko sa henerasyon niya," may pagmamalaking sabi ni Senyor Hernandez. "Sa henerasyon ng tatay ko, nagsimula silang magsaliksik kung paano mapapabuti ang kalidad. Ngayon, sa aking pamamahala, mas marami akong inilagak na pondo sa teknolohikal na pamamahala. Alam mo ba,
Mula sa pagtatanim ng isang puno ng mangga hanggang sa ito'y mamunga, kailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na taon. At para makapagpatubo ng pinakamataas na kalidad ng mangga, hindi lang panahon ang kailangan, kundi pati na rin teknolohiya, karanasan, at pag-unawa sa lupang ito. Lumapit si Ali sa isang puno ng mangga at pinagmasdang mabuti ang mga bunga. Bawat mangga ay nakabalot sa isang paper bag, maayos na nakasabit sa mga sanga. Hinawakan niya ang isa at naramdaman niyang maganda ang kalidad ng papel, hindi ito murang klase, kundi may kapal at waterproof. Bakit kailangang balutin? Tanong ni Ali. Ito ay para protektahan ang mga bunga mula sa mga peste at sakit at para maiwasan din ang direktang sikat ng araw na maaaring magdulot ng sunburn, paliwanag ni Senyor Hernandez. Tingnan mo itong paper bag. Hindi ito ordinaryong papel. Ito ay espesyal na fruit bag na breathable, waterproof at nagbibigay ng lilim. At ang tiempo ng pagbabalot ay mahalaga rin. Kung masyadong maaga, maaapektuhan ang paglaki ng bunga. Kung masyadong huli, wala na itong proteksyon. Kailangan itong ilagay kapag umabot na sa partikular na laki ang bunga. Habang nakikinig, lalong hindi makapaniwala si Ali. Sa kanyang pagkakaalam, ang mangga ay basta na lang itinatanim at pinitas kapag lumaki na. Paano nagkaroon ng ganito karaming kaalaman dito? Ngunit ang magsasakang Meksikano sa harap niya ay ipinapaliwanag ang pagtatanim ng mangga na parabang ito ay isang precision engineering project. Bawat isang mangga ba ay ganito ang pagtrato ninyo? Tanong ni Ali. Siyempre, sagot ni Senyor Hernandez na parabang ito ang pinaka-natural na bagay. Kung hindi, paano namin masisiguro na pare-pareho ang kalidad ng bawat mangga? Ang aming mga mangga ay para sa export. Kung hindi stable ang kalidad, sino pa ang bibili sa amin? Tumimo sa puso ni Ali ang mga salitang iyon. Oo nga, kung hindi stable ang kalidad, walang sino man ang magbabayad ng mataas na presyo. Bigla niyang naalala ang mga murang mangga mula sa India at Thailand sa merkado ng gitnang silangan. Bagamat mababa ang presyo, hindi talaga pare-pareho ang kalidad. Minsan matamis at masarap, minsan maasim at walang lasa, depende sa suwerte. Halika, patitikimin kita ng aming mangga, sabi ni Senyor Hernandez habang pumipitas ng isang hinog na mangga mula sa puno at binalatan ito sa harap niya. Sa sandaling hiniwa ng kutsilyo ang balat, isang matapang at mabangong amoy ang agad na kumalat. Hindi pa nakakaamoy si Ali ng ganito kabangong mangga. Ang amoy ay hindi lang simpleng tamis, kundi may halong amoy ng bulaklak, pulot, at isang kakaibang bango ng prutas na hindi niya maipaliwanag. Sa amoy pa lang, nagsimula na siyang maglaway. Mabilis na humiwa si Senyor Hernandez ng isang piraso ng laman at iniabot kay Ali. Halika, tikman mo habang sariwa. Kinuha ni Ali ang kulay gintong laman. Sa ilalim ng sikat ng araw, ito ay kumikinang na parang kristal. Nag-alinlangan siya sandali, iniisip kung ito ba ay espesyal na inihanda para sa kanya at baka hindi naman ganito ang ibinebenta nila. Ngunit nang makita niya ang kalmadong itsura ni Senyor Hernandez, nagpasya siyang kagatin ito. Sa isang kagat na iyon, natigilan si Ali. Ang texture, ang tamis, ang bango lahat ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang laman ay natutunaw sa bibig, malambot at pino na parang kumakain ng ice cream, walang magaspang na hibla. Ang tamis ay nakakagulat, ngunit hindi ito yung nakakaumay. Ito ay may iba't ibang layer ng lasa na may kaunting asim sa dulo para balansehin ang lahat na ginagawang three-dimensional at mayaman ang lasa. Ang mas kamangha-mangha pa, nang kagatin niya ito, sumabog ang katas sa kanyang bibig. Ang pagiging makatas nito ay parang umiinom ng mango juice, ngunit hindi ito tumutulo kung saan-saan. Ang texture ng laman ay sakto lang para ikulong ang katas. At ang bango, Diyos ko, ang bangong kumalat sa kanyang bibig ay parang hindi siya kumakain ng prutas, kundi tumitikim ng isang top-tier na dessert. Ipinikit ni Ali ang kanyang mga mata, dahan-dahang nginunguya, at dinarama ang bawat pagbabago ng lasa sa kanyang bibig. Sa buong buhay niya, kung hindi man libo,
ay daan-daang mangga na ang kanyang natikman. Alfonso ng India, Namdok Mai ng Thailand, Carabao ng Pilipinas, Sindri ng Pakistan, lahat ay mga sikat na variety. Ngunit sa sandaling ito, ang Ataulfo Mango ng Mexico na nasa kanyang bibig ay dinaig ang lahat ng iyon. Kumusta? Nakangiting tanong ni Senyor Hernandez. Ngunit sa kanyang ekspresyon, halatang halata na sobra ang tiwala niya sa kalidad ng kanyang mangga. Idinilat ni Ali ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagkabigla, pagkatapos ay sa hindi makapaniwala, at sa huli ay huminto sa isang komplikadong emosyon. Kinuhanan ng kanyang katulong ng litrato ang sunod-sunod na pagbabago ng kanyang ekspresyon. Nang maglaon, ang mga litratong ito ay kumalat sa social media at ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagdududa patungo sa paghanga ay naging pinaka-pinag-uusapang paksa sa buong komunidad ng negosyo sa gitnang silangan. Ito, mangga ba talaga ito? Sa wakas ay nagsalita si Ali, nanginginig ang boses. Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na mangga. Ito ang Rolls-Royce ng mga prutas. Sabi namin sa Mexico, lo barato sale caro. What is cheap is expensive, dugtong ni Senyor Hernandez. Ngayon alam mo na kung bakit ganito ang presyo namin, hindi ba? Hindi sumagot si Ali. Sa halip, kumuha siya ng isa pang piraso at inilagay sa kanyang bibig. Kailangan niyang kumpirmahin kung ang lasang iyon ay totoo o baka may problema lang ang kanyang panlasa. Sa pangalawang kagat, naroon pa rin ang pakiramdam ng pagkamangha dahil mayroon na siyang inaasahan. Mas nalasahan niya ang mga layer ng lasa. Paano? Paano ninyo ito nagawa? Sa wakas ay umamin si Ali na siya ay kumbinsido na. Pareho lang namang mangga. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Ngumiti si Senyor Hernandez. Kailangan nating magsimula sa umpisa. Halika, umupo tayo sa ilalim ng puno at ikukuwento ko sa iyo. Naglakad silang dalawa patungo sa resting area ng plantasyon, kung saan may ilang mga upuang kahoy at isang maliit na bubong para sa lilim. Kumuha si Senyor Hernandez ng 2 bote ng malamig na mineral water, ibinigay ang isa kay Ali, at nagsimulang ikuwento ang kasaysayan ng mangga ng Mexico. Una, ang lupa, sabi ni Senyor Hernandez. Ang lupa sa rehiyon ng Michoacan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagpapabuti at pag-aalaga, ay naging perpekto para sa pagtatanim ng mangga. Ang pH level, organic matter content, at ratio ng mga microelements ay kailangang kontrolado sa pinakamainam na antas. Bawat taon, nagsasagawa kami ng soil testing at ina-adjust ang formula ng aming pataba batay sa mga resulta. Kailangan pang i-adjust ang formula ng pataba? Tanong ni Ali. Siyempre, sagot ni Senyor Hernandez. Iba't ibang yugto ng paglago, iba't ibang nutrisyon ang kailangan. Ang pag-usbong ay nangangailangan ng nitrogen, ang pamumulaklak ay nangangailangan ng phosphorus, at ang pagbubunga ay nangangailangan ng potassium. Bawat yugto ay may iba't ibang ratio, at lahat ng ginagamit namin ay organic fertilizer, hindi chemical, natural na mas mataas ang gastos at mas mabagal ang paglago, ngunit ang lasa ng mangga ay ibang-iba, tumango si Ali. Nagsisimula na niyang maintindihan kung bakit napakamahal ng mangga ng Mexico. Sa pataba pa lang, ang gastos ay ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwang mga magsasaka. Ngunit hindi pa tapos si Senyor Hernandez. Sunod ay ang pamamahala sa tubig, patuloy niya. Ang mangga ay isang espesyal na prutas. Ayaw nito ng sobrang tubig, pero hindi rin pwedeng matuyo. Nag-install kami ng smart irrigation system na automatikong nag-adjust ng supply ng tubig batay sa soil moisture. At sa iba't ibang yugto ng paglago, iba rin ang paraan ng pagbibigay ng tubig. Halimbawa, sa panahon ng pamumulaklak, kailangan naming kontrolin ang tubig para magkaroon ito ng kaunting stress. Sa ganitong paraan, mas maganda ang kalidad ng mga bulaklak. Ngunit sa panahon ng pagbubunga, kailangan naman ng sapat na tubig para maging mataba ang mga bunga. May ganoon palang paraan, sabi ni Ali, na halatang nagulat.
Akala ko, kailangan lang diligan ng regular. Haha, kung ganoon lang kadali. Natatawang sabi ni Senyor Hernandez. Ang pinakamahirap sa pagtatanim ng mangga ay ang kontrol sa temperatura at sikat ng araw. Ang klima dito sa Michoacan ay likas na maganda. Sapat ang sikat ng araw pero hindi sobrang init at tama lang ang pagkakaiba ng temperatura na perpekto para sa paglago ng mangga. Ngunit kahit na ganoon, ina-adjust pa rin namin ang aming pamamahala batay sa weather forecast. Halimbawa, kung uulan, kailangan naming maghanda ng maayos na drainage. Kung masyadong mainit, kailangan naming dagdagan ang pagdidilig. Kung masyadong matindi ang sikat ng araw, kailangan pa naming isaalang-alang ang pagbibigay ng lilim sa mga bunga. Nanlaki ang mga mata ni Ali habang nakikinig. Akala niya, ang pagtatanim ng prutas ay simpleng pagbabaon ng buto sa lupa at paghihintay na lumaki. Hindi niya alam na napakaraming kaalaman ang sangkot dito. Mula sa lupa, pataba, tubig, temperatura at sikat ng araw, bawat aspeto ay nangangailangan ng maingat na pamamahala at kailangan pang i-adjust batay sa iba't ibang yugto ng paglago. Ito ay parang precision engineering. Gayunpaman, ang pinakasusi ay wala diyan. Bumulong si Senyor Hernandez. Ipinapahayag ang sikreto. Ang susi ay nasa aming poda de aclareo o fruit thinning. Hindi naintindihan ni Ali. Poda de aclareo? Ito ay ang pag-aalis ng ilang mga bunga, paliwanag ni Senyor Hernandez. Kapag namumunga ang puno ng mangga, maaaring umabot sa daan-daan ang bunga nito. Ngunit kung hahayaan mong lumaki lahat, magkakalat ang sustansya at hihina ang kalidad. Kaya kailangan naming manu-manong piliin, tanggalin ang mga depektibo, nasa maling posisyon o hindi pantay ang laki. Tanging ang pinakamahusay lamang ang itinitira. Karaniwan, sa isang puno na may 300 bunga, 50 hanggang 80 lang ang aming itinitira. Nagulat si Ali. Sinasakripisyo ninyo ang 2/3 ng mga bunga. Hindi ba't malaking pag-aaksaya yan? Seryosong sumagot si Senyor Hernandez. Hindi ito pag-aaksaya, kundi isang pamumuhunan. Mas gugustuhin naming bawasan ang ani para masiguro na bawat mangga ay may pinakamataas na kalidad. Isipin mo, kung 300 bunga ang paghahatian ng sustansya mula sa isang puno, magiging pangkaraniwan lang ang kalidad. Ngunit kung 50 lang ang ititira mo, lahat ng sustansya ay mapupunta sa kanila, kaya ang mga bunga ay magiging malaki, mabango at matamis. Ito ang Diwanenge, Precision Agriculture ng Mexico. Kalidad, hindi kantidad. Napaisip ng malalim si Ali. Bigla niyang naunawaan na ang mataas na presyo ng mangga ng Mexico ay hindi hype, kundi isang refleksyon ng gastos at kalidad. Mula sa pag-aalaga ng lupa, paglalagay ng pataba, patubig, fruit thinning, pagbabalot, hanggang sa pag-ani at pag-iimpake, bawat hakbang ay nangangailangan ng malaking puhunan sa tao at materyales. Paano maikukumpara ang ganitong produkto sa mga murang prutas na mass-produced? Idinin pa ni Senyor Hernandez ang kahalagan na pagani. Ang mga bunga ay hindi sabay-sabay na nahihinog. Kailangan itong anihin ng paunti-unti. At ang tiempo ay napakahalaga. Kung masyadong maaga, hindi sapat ang tamis. Kung masyadong huli, madali itong mabulok. Kailangan ng karanasan para matukoy ang pinakamagandang oras para anihin. Paano ninyo nalalaman? Tanong ni Ali. Tinitingnan namin ang kulay, hinahawakan ang tigas at inaamoy ang bango, sagot ni Senyor Hernandez. Ang isang bihasang manggagawa ay malalaman agad kung hinog na ito sa isang tingin lang, at lahat ng pag-ani ay mano-mano para maiwasan ang pinsala mula sa makina. Bawat mangga ay kailangang hawakan ng dahan-dahan, ilagay ng maingat, at iwasan ang pagkabunggo at pagkapisa para mapanatili ang perpektong anyo at kalidad. Nakita ni Ali ang mga manggagawa sa taniman na mano-manong nagaani. Ang kanilang mga kilos ay banayad. Bawat batch na kanilang naani ay maingat na inilalagay sa mga espesyal na basket na may malambot na sapin para maiwasan ang pagbabanggaan ng mga prutas.
Pagkatapos ng pag-ani, kailangan pa itong dumaan sa paglilinis, pag-uuri at pag-iimpake. Dinala sila sa packaging facility sa tabi ng plantasyon. Pagpasok, namangha si Ali sa mga kagamitan sa loob. Ang buong pasilidad ay may air conditioning na kontrolado sa 15 degrees Celsius. Ang kapaligiran ay malamig at malinis, na parang nasa ospital o laboratorio. Ang lugar na ito ay sumusunod sa mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain, paliwanag ni Senyor Hernandez. Lahat ng empleyado ay nakasuot ng uniforme, face mask at nagdisinfect ng kamay para maiwasan ang kontaminasyon. Sa production line, ang mga mangga ay unang hinuhugasan bago ipasok sa sorting machine. Ang makina ay gumagamit ng optical sensors para iscan at automatikong i-classify ang mga mangga ayon sa laki, bigat, kulay at depekto. Ang makinang ito ay galing pa sa Japan. Nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, sabi ni Senyor Hernandez. Sinisiguro nito na pare-pareho ang pamantayan ng aming pag-uuri. Ang mga mangga ay inuuri sa premium at first class. Ang lahat ng ipinapadala sa gitnang silangan ay premium grade perpekto ang anyo, sapat ang bigat at mataas ang tamis. Pinagmasdan ni Ali ang mga nakadisplay na nauring mangga. Bawat isa ay parang isang obra maestra, magkakapareho ang laki, kulay at walang depekto. Kumuha siya ng isa at sinuri. Ang balat ay walang gasgas, bilugan ng hugis at matigas hawakan. Ito ang mga premium grade para sa export, sabi ni Senyor Hernandez. Tingnan mo, halos magkakapareho lahat. Kapag natanggap ito ng customer, mararamdaman niyang sulit ang ibinayad niya. Kung iba-iba ang laki at kalidad, kahit gaano kamura, walang bibili. Sunod ay ang proseso ng pag-iimpake. Bawat mangga ay unang binabalot sa isang shockproof net bago ilagay sa mga espesyal na karton na may ice packs at desiccants para kontrolin ang temperatura at halumigmig. Mula sa pag-ani hanggang sa makarating sa kamay ng customer, ang mga mangga para sa export ay nasa isang kumpletong cold chain para mapanatili ang kasariwaan. Ipinaliwanag niya na mula sa plantasyon hanggang sa airport, gumagamit sila ng refrigerated trucks. Sa air transport, inilalagay ito sa cold storage. Pagdating sa destinasyon, refrigerated trucks din ang gagamitin para ihatid sa warehouse. Ang buong proseso ay kontrolado sa 10 hanggang 10 degrees Celsius. Hindi ba't napakataas ng gastos niyan? Tanong ni Ali. Oh, mataas, pagamin ni Senyor Hernandez. Ngunit para maihatid ang pinakamagandang kalidad sa aming mga customer, kailangan itong gawin. Hindi namin maaaring hayaan na magbayad ang customer ng mahal para sa isang mababang kalidad na produkto. Masisira ang aming pangalan. Ang mga salitang iyon ay muling tumama kay Ali. Tama ang brand. Ang idinidiin ni Senyor Hernandez ay ang brand. Ang mga murang prutas sa gitnang silangan ay walang brand. Swertihan lang ang mga mamimili. Ngunit iba ang mangga ng Mexico. Ang brand at ang garantisadong kalidad nito ang batayan ng mataas na presyo. Seryosong sinabi ni Senyor Hernandez, Senyor Ali, may kasabihan kami sa Mexico, kalidad sobre kantidad, kalidad ihit sa kantidad. Mukha kaming simpleng magsasaka, ngunit pagdating sa kalidad, hindi kami nagbibiro. Ang aming pamilya ay matagal na sa negosyong ito. Kailangan naming maging tapat. Mas gugustuhin naming kumita ng kaunti kaysa sirain ang aming pangalan. Tinitiyak namin na bawat mangga ay isang hiyas. Naantig si Ali. Sa kanyang maraming taon sa negosyo sa gitnang silangan, marami siyang nakitang mga negosyanteng gagawin ang lahat para kumita, mandaya at magbawas ng kalidad. Ngunit ang magsasakang Meksikano na ito ay inuuna ang kalidad. Dahil sa saloobing ito, napuno siya ng paggalang. Huminga ng malalim si Ali. Naiintindihan ko na. Humihingi ako ng paumanhin sa aking asal kanina. Akala ko'y nanloloko kayo sa presyo. Ngayon ko lang nalaman na makatwiran pala. Sa ganitong kalidad, masasabi kong sulit na sulit pa nga. Ngumiti si Senyor Hernandez. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan ko. Kung ako man, kung hindi ko personal na nakita,
Sino ang maniniwala sa presyo ng isang mangga? Ngayon na nakita mo na, ano ang iyong pasya? O-order ako, walang pag-aalinlangang sabi ni Ali. At maramihan, kung gaano karami ang maibibigay mo, lahat kukunin ko. Umiling si Senyor Hernandez at numiti. Mukhang hindi iyan posible. Limitado ang aming produksyon at mayroon na kaming mga regular na customer. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng isang tiyak na dami, ngunit hindi ko kayang mag-supply ng walang hanggan. Sa totoo lang, kahit na gusto naming dagdagan ang produksyon, mahirap dahil sa aming precision agriculture model na likas na limitado ang ani. Ito ang lalong nagpakumbinsi kay Ali sa halaga ng mangga ng Mexico. Ang mga tunay na dekalidad na produkto ay hindi kailanman maaaring isupply ng maramihan. Kung pumayag si Senyor Hernandez na mag-supply ng walang hanggan, mas kahina-hinala pa iyon. Paano ako o-order? Tanong ni Ali. Gusto ko munang subukan ang isang batch para makita ang reaksyon ng merkado. Gabi na. Inanyayahan ni Senyor Hernandez si Ali na sumama sa kanya para sa hapunan. Sayang naman kung nandito na kayo pero hindi ninyo matitikman ang aming pagkain. Ililibre ko kayo ng mga espesyalidad ng Mexico. Tatanggi sana si Ali, ngunit hindi niya matanggihan ang mainit na pagtanggap. Dinala sila ni Senyor Hernandez sa night market sa sentro NJ Lungsod, NJ Pátzcuaro. Ito ang gunang pagkakataon ni Ali na maranasan ang kultura, NJ Mercado Nocturno, NJ Mexico. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kalye ay puno ng mga tao. Ang magkabilang panig ay may mga food stall at ang hangin ay puno ng pinaghalong amoy ng pagkain, isang kakaibang kapaligiran. Pinatikim ni Senyor Hernandez kay Ali ang iba't ibang pagkain, tacos al pastor, elote, pozole, carnitas, at aguas frescas. Bawat isa ay ikinamangha ni Ali. Hindi niya akalain na ang mga pagkain sa kalye ay ganito kasarap at napakamura. Isang serving ay nagkakahalaga lamang ng ilang piso na halos balewala kapag i-convert sa pera ng gitnang silangan. Habang kumakain, napabulong si Ali, kakaiba talaga ang Mexico. Mayroon kayong mga world-class na high-end na produkto tulad ng mangga at mayroon din kayong mga murang at masasarap na pagkain para sa masa. Ang contrast na ito ay napaka-interesante. Nang gabing iyon, hindi lang pagkain ng Mexico ang natikman ni Ali, kundi naramdaman din niya ang kultura nito. Natuklasan niya na ang mga Meksikano ay may isang katangian. Lahat ng kanilang ginagawa ay seryoso at nagsusumikap para sa pagiging perpekto. Ang diwang ito ay hindi lamang makikita sa agrikultura, kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kinabukasan, bumisita ang grupo ni Ali sa iba pang mga farm at plantasyon sa Mexico. Bawat isa ay nagbukas ng kanyang mga mata. Nakita niya na ang agrikultura ng Mexico ay tunay na advanced. Hindi lang mangga, kundi pati na rin ang abukado, papaya, at iba pang prutas ay may katulad na precision cultivation methods. Bukod dito, nakapag-develop din ang Mexico ng maraming natatanging varieties na wala sa ibang bansa. Sa eroplano pabalik, iniisip ni Ali ang lahat ng kanyang natutunan sa biyahe. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-edit ng isang social media post, at in-upload ang larawan niya habang kumakagat ng mangga na may mahabang caption. Mga kaibigan, kailangan kong aminin na nagkamali ako. Akala ko ang mangga ng Mexico ay overpriced. Pagkatapos ng personal na pagbisita, nalaman kong hindi lang makatwiran ang presyo, kundi sulit na sulit pa. Ang kanilang teknolohiya sa agrikultura at ang kanilang pagtuon sa detalye ay lubos na nagpabago sa aking pananaw. Ang manggang itinatanim nila ay ang pinakamasarap na natikman ko sa buong buhay ko. Kung may pagkakataon kayo, subukan ninyo ang mga prutas ng Mexico. Ang kalidad ay walang kapantay. Pagka-post nito, agad itong nag-viral sa komunidad ng negosyo sa gitnang silangan. Alam ng lahat kung gaano kapihikan si Ali. Kung kahit siya ay pumuri sa isang mangga, tiyak na hindi ito ordinaryo. Maraming negosyante ang nag-iwan ng komento, nagtatanong kung saan makakabili. Ang mas nakakatuwa pa,
Ang litrato ni Ali na kumakagat ng mangga ay ginawang meme at kumalat. Ang kanyang ekspresyon, mula sa pagdududa hanggang sa pagiging kumbinsido, ay nilagyan ng mga nakakatawang text. Kapag akala mo naloko ka, pero nalaman mong sulit na sulit pala. Ang kapangyarihan ng mangga ng Mexico, kahit ang isang mayaman sa Dubai ay napasuko. Ang mga meme na ito ay kumalat sa buong mundo ng Arabia, na hindi sinasadyang naging pinakamahusay na advertisement para sa mangga ng Mexico. Pagbalik niya, ang unang batch ng mangga mula sa Mexico na dumating kay Ali ay agad na naubos. Ang mga customer na dati nagrereklamo sa presyo ay naging tapat na mga suki matapos matikman ito. Hindi lang sila bumibili para sa kanilang sarili, kundi ibinabahagi rin nila sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Dumating pa sa punto na may pila sa tindahan ni Ali para lang sa mangga. May mga customer na nagpapa-reserve pa ilang araw bago dumating ang supply. Sabi ng isang matagal ng customer, Ali, nakahanap ka ng isang kayamanan. Kalahati ng buhay ko ay kumakain na ako ng prutas, ngunit hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap na mangga. Para sa akin, sulit ang presyo. Sumang-ayon ang isa pa. Oo nga, dati nagrereklamo ako sa presyo, pero pagkatapos kong matikman, hindi na ito mahal. Yung mga murang mangga, ayoko nang bilhin. Kapag natikman mo na ang mangga ng Mexico, lahat ng iba ay wala ng lasa. Ang word-of-mouth effect na ito ay patuloy na kumalat, na nagbigay sa mangga ng Mexico ng mabilis na katanyagan sa merkado ng gitnang silangan. Paraming importer ang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa Mexico para maging ahente ng kanilang mga prutas. Si Ali ang naging isa sa mga pangunahing dahilan ng tagumpay na ito. Naging mabuting magkaibigan sina Senyor Hernandez at Ali. Sa isang tawag, nagpasalamat si Senyor Hernandez kay Ali sa pagbubukas ng merkado sa gitnang silangan. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa iyong mga litrato at post, marahil ay mas matagal pa bago kami makapasok diyan. Tumawa si Ali. Ginawa ko lang ang nararapat. Ibinahagi ko lang ang aking karanasan, at sa totoo lang, ang mangga ninyo ay karapat-dapat na makilala ng buong mundo. Nang kumalat ang kuwentong ito sa Mexico, maraming media outlet ang nag-interview kay Senyor Hernandez. Tinatanong kung paano niya napasuko ang mayaman mula sa gitnang silangan. Lagi niyang mapagkumbabang sinasabi, wala akong ginawang espesyal. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Lahat kaming mga magsasakang Meksikano ay ganito. Ang aming dedikasyon sa kalidad ay nasa aming dugo. Ngunit sa likod nito, sumasalamin ang pangkalahatang pag-upgrade at transformasyon ng sistema ng agrikultura ng Mexico. Mula sa tradisyonal na mass production patungo sa precision agriculture. Mula sa kompetisyon sa mababang presyo patungo sa brand management. At mula sa panandaliang kita patungo sa pangmatagalang halaga. Ang transformasyong ito ay hindi nangyari sa isang gabi, kundi resulta ng ilang dekada ng pag-iipon ng kaalaman. Ngayon, ang mga prutas ng Mexico ay may natatanging posisyon sa internasyonal na merkado. Bagamat mas mahal kaysa sa ibang mga bansa dahil sa pambihirang kalidad nito, ito ay hinahanap-hanap sa mga high-end na merkado. Japan, Hong Kong, Singapore, gitnang silangan, paraming internasyonal na merkado ang kumikilala sa halaga ng mga prutas ng Mexico. Ang litrato ni Ali ay nakadisplay ngayon sa isang agricultural exhibition hall sa Michoacan na naging pinakamahusay na testamento sa tagumpay ng precision agriculture ng Mexico. Sa tuwing may mga dayuhang bisita, ikinukwento ng tour guide ang kuwentong ito. Ang negosyanteng ito mula sa gitnang silangan ay dumating na may pagdududa, ngunit umalis bilang pinakamatapat na taga-suporta. Ang kuwentong ito ay nagsasabi sa atin na ang tunay na kalidad ay hindi natatakot sa pagdududa. Kung mayroon kang sapat na tiwala at garantisadong kalidad, kahit na ang iba ay hindi makapaniwala sa simula, kapag personal na nila itong naranasan, sila ay makukumbinsi. Ang mangga ng Mexico ay ganoon nagsasalita sa pamamagitan ng galing, sumusuko sa pinakapihikang panlasa sa pamamagitan ng kalidad, at ipinapaalam sa mundo
na bagamat simple ang kanilang bansa, ang kanilang teknolohiya sa agrikultura at kalidad ng produkto ay tunay na world class.